Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang siyang maganap. Ang panalangin pong ito na Panginoon ay kanyang ipinanalangin pagkatapos po na magkaroon ng huling hapunan sa nakasama niya ang mga disipulo at mga apostoles, at pagkayari po niyan ay pumunta po siya sa hardin ng Gethsemane o Gethsemane Garden upang doon ay makipag-usap siya sa kanyang ama na nasa langit at sabihin niya ang nilalaman ng kanyang puso. Lagi po natin tandaan na sa panahong iyan ay naharap na ang Panginoon sa kanyang misyon kung bakit po siya ipinadala ng Panginoon. Ang saro na tinutukoy dito ay yung kanya pong paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. At kasama niya po dyan ang tatlong pangunahin niyang alagad, si Pedro, si Juan, at ang kanyang kapatid na si Santiago. At tatlong katotohanan po ang nais ko po na ibahagi sa inyo mula sa talatang ito. Una pong katotohanan, normal sa mananampalataya ang maghirap. It is normal for a believer to experience sufferings. Na marami po kasi naniniwala na kapag ikaw ay nagsuko ng buhay, nanampalataya ka sa Panginoon Kristo, ay hindi ka na makakaranas ng hirap. Ngunit makikita natin sa halimbawa mismo ng bugtong na anak na si Jesus ay tunay na siya ay naghirap. Kung mayroong paghihirap tayo nararanasan sa ating mga buhay, hindi po maikukumpara sa sukdulang paghihirap na naranasan ng Panginoon Kristo na ang kanyang buhay ay tunay na maipagkaloob niya para sa bawat isang makasalanan na katulad po ng bawat isa sa atin. Dahil sa regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, dahil sa kanyang grasya, pinagkalooban niya tayo ng pananampalataya na tayo ay magtiwala sa ginawa ng Panginoon Kristo para sa bawat isa sa atin. Ang ebanghelyo ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At ang Panginoong Kristo ay ibinigay sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos. At dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maghirap doon sa krus ng Kalbaryo. Naghirap siya dahil ang paghihirap na to, dapat tayo ang maghirap pero kinuha ng Panginoon Kristo. Tawag dito ay substitution. Sinubstitute na naging substitute ang Panginoon Kristo na dapat tayo mapako sa krus, maghirap. Siya po ang kumuha nito upang tayo ay mapawalang sala. Dahil nga ang Panginoon Kristo ay naghirap, tayo rin po na mga tunay na naligtas sa nanampalataya sa Panginoon, normal sa bawat isa sa atin na tayo rin ay maghirap. Ngunit ang paghihirap na ito ay paghihirap na tinatawag natin pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi po paghihirap na bunga ng ating mga kamali ang ginawa. Halimbawa po, alam po natin na masama po na tayo ay lagi kumakain ng cholesterol na pagkain, pero kain pa rin tayo ng kain. Darating ang panahon, magkakaroon tayo ng high blood, magkakaroon po tayo ng sakit sa puso, magkakaroon po tayo ng kidney failure, at sasabihin natin sinusubok tayo ng Diyos. Hindi po, yan po ay bunga ng ating pong mga lifestyle. Hindi po yan ang tinutukoy kong paghihirap na trial na ibinibigay ng Panginoon. Ang madalas po makikita po natin na ang mga tao po na tunay na sumusunod sa Panginoon, nagbabahagi ng salita ng Diyos, sila po ay tunay na susubukin ang kanilang pananampalataya, at ang level ng pagsubok na ito ay nakadepende sa level din ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. At isang napakagandang halimbawa ay si Apostol Pablo, at siya po sa Aklat ng Mga Gawa
ay inakusahan ng mali tungkol sa bansang Israel. Mali ang kanya itinuturo tungkol sa batas ni Moses at maging yung pagsamba sa templo, mali ang kanyang itinuturo. Kaya nga nakulong si San Pablo ng 2 taon at posible na siya ay maipapatay dahil sa maling akusasyong ito. Naging biktima ng maling politika dahil dapat ay mapalaya na siya, pero si Governor Felix ninais niya na siya ay magbigyan lugod ang tao, ang mga Romano, at maging yung hinihintay niya ni si Pablo ay magbigay sa kanya ng suhol. Pero hindi ito naganap at maging yung pumalit sa kanya si Governor Festo ay nagkaroon din ng maling politika, kaya nga si San Pablo ay nanatiling nakakulong. Naranasan din ni San Pablo na siya ay mapasama doon sa lumubog na barko. At makikita natin na maging yung kapwa niya mananampalataya dahil nga dating persecutor, mamamatay tao, ito si Pablo, lumalayo sa kanya at siya ay kinaiinggitan. Napakadaming pagsubok ni San Pablo. Taga Pilipos 4:12, sabi ni Pablo, naranasan ko na ang magikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Lahat ng uri ng pagsubok, lahat ng paghihirap, naranasan ni San Pablo. Sa ating po panahon ngayon, alam ko po kayo nakakaranas din ng hirap dahil sa matataas na mga bilihin. No, at yung bigas nga ay mataas ang presyo at maging yung iba't ibang mga bagay na nangyari sa ating paligid ay nagkakaloob sa atin ng mga sufferings, mga paghihirap. Normal lang na tayong mga mananampalataya, genuine na mga anak ng Diyos makaranas ng paghihirap dahil nga pa ni Kristo at ang mga nauna sa atin ay nakaranas nito bilang pagsubok, trial sa ating pananampalataya. Ikalawa, normal na kayang-kaya natin ang mga paghihirap. Unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kakatuwa, normal na kayang-kaya nating mga tunay na mananampalataya ng Panginoon ang mga trials, ang mga paghihirap na ating nararanasan at ang ating pang mga mararanasan. Bakit? Una po, dahil wala naman daw pagsubok na hindi pangkaraniwan. Ang nararanasan natin, bilang mga mananampalataya, nararanasan din ng hindi mananampalataya. Ang kaibahan, ang mga hindi mananampalataya, nararanasan nila yan bilang isang normal na pangyayari sa kanilang mga buhay. Sa atin naman, kaya tayo dumaranas ng mga bagay na ito dahil sa sinusubok tayo ng Panginoon. Dahil tayo may susubukin po sa atin. Ang mga hindi mananampalataya, walang susubukin sa kanila. Tayo meron sa ating susubukin. Ang susubukin sa atin ay ang ating faith o pananampalataya. At ikalawa na matututunan natin, dito sa ikalawa natin puntos, normal na kayang-kaya natin na paghihirap. Bakit kayang-kaya natin ng mga paghihirap? Sabi ng banal na kasulatan na ating binasa na tiniyak nito na walang ipahintulot ang Diyos ng pagsubok na hindi natin makakaya. So ayon lamang sa ating kakayanan ang ibibigay ng Diyos na pagsubok. Ayon lamang sa kakayanan natin. Kaya huwag ipahintulutan na marunong na Diyos, ng mahabaging Diyos, mapagmahal na Diyos, na bibigyan tayo ng pagsubok na hindi natin kaya. Ang ikatlong dahilan, bakit tayo kayang-kaya natin ng mga pagsubok? Dahil ang Diyos, ang sabi natin binasa, ay tapat at siya rin ang magbibigay sa atin ng paraan, ng karunungan, ng kakayahan upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Ang kakatuwa,
Pinapayagan ng Diyos na tayo ay subukin para po sa ating ikabubuti upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ang sabi noon ng Pedro 5:9, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis na ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Hindi ikaw lang, kundi lahat ng mga mananampalataya ay normal na dumaranas ng paghihirap. At kung papaano ang ibang mga mananampalatay nagtatagumpay, sinisiguro ng ating pag-aaral, ang sabi ng Biblia, normal na kayang-kaya ang mga paghihirap na ito dahil kasama natin ang Diyos. At kahuli-hulihan, normal na resulta ng paghihirap. Ang sabi ng taga-Roma 5:3, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. So kapag meron tayong sufferings, hindi dapat malungkot. Kung may sufferings, hindi dapat mas-depress. Kung may sufferings, hindi dapat malumbay. Ano sabi ni San Pablo? Kapag may pagsubok, tayo ay tumawa. Tayo ay ngumiti. Tayo ay magalak. Hindi pa ako nagsabi yan. Yan nagsabi po niyan ay ang banal na kasulatan, sabi ni San Pablo. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam naman nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. At ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa atin ng Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at maging ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin upang habang tayo ay dumaraan sa normal na pagsubok, kayang-kaya natin ito dahil may katulong tayo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo. At kaululihan ang sabi ni Santiago, mga kapatid, magalak kayo kapag ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok dahil ninyong malalaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ito po ang pinakabunga at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang pananampalataya natin ay magiging lantay, walang pagkukulang dahil sa mga pagsubok at paghihirap na hayaan ng Diyos na maranasan natin. Normal sa mga tunay na mananampalataya na sila ay maghirap. Normal na kayang-kaya natin ang mga paghihirap na ito. Normal na resulta ng paghihirap ang pagtaas ng ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.